Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for November 2025. So Capricorn, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Page of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the High Priestess. Lovely. In the area of what you need, you have the Death card. Interesting. In the area of what's affecting your current energy, you have the Chariot card. Beautiful. In the area of your near future, you have the Tower card. Wow, this beautiful. Hawag mo to katakutan. This is really beautiful for you, Capricorn. In the area of your challenge for the month, meron po kayong Wheel of Fortune. Interesting. In the area of your fortune, you have the Five of Swords. Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong King of Cups. At ang outcome niyo po for the month, patuloy ng December, eto yun, mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, Capricorn, thank you po for your donation. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yun lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron tayong free reading for Capricorn dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy, you have the Page of Cups. Page of Cups, sinasabihan po kayo ng yung spirit guides sa ilaan mo ang buong puso mo, ang iyong atensyon, ang iyong manifestation, ang iyong pananalig sa isang bagay, nang walang doubts, nang walang duda, nang walang pag-aalinlangan, no? Kung talagang may pangarap kang matupad ng isang bagay, ituon mo ang lahat ng atensyon mo doon. Tinan mo, doon? Atensyon mo doon. Tulad niya, tinan mo, nakatingin siya doon sa cup at iniisip niya na merong isda siyang makukuha doon. Hindi tayo sure kung talagang may isda sa loob ng cup, pero siya nananalig siya na may isda sa loob nito. So parang ganon ang simbolismo sa iyo, Capricorn. Wala pa man ang isang bagay sa buhay mo, hindi mo pa man nakukuha o nakakamit, pero dapat ikaw mismo naniniwala ka na within yourself that you will achieve it, you will get it, and it's yours. Yun ang paraan para magtagumpay ka ngayong buwan na ito. Okay? At the center, you have the Page of Wands. This is your core energy for the whole month of November. Page of Wands, kayo po yung sinasabihan na yung spirit guides na maging adventurous ngayong buwan na ito. Sumubok ka ng mga bagong bagay, mag-try ka ng mga bagay na akala mo nung una parang mahirap, hindi swak sa'yo. Pero pag na-try mo na, ay, kaya ko pala, ay, pwede pala sa akin to. So, don't limit yourself in trying new things. Because kapag sumubok ka ng mga bagong bagay, doon mo makikilala yung sarili mo, doon mo makikilala yung mga additional skills mo pa, doon mo rin makikilala kung sino talaga yung susuporta sa'yo at sino hindi. At pati yung mga hidden skills mo, makikilala mo din. At may marirecognize mo, kumbaga. Nakita ko rito na i-embrace mo yung mga bagong paparating because yung mga bagong paparating ang maaaring magbago sa buhay mo in the near future. So, napakaganda, di ba? So, i-clarify natin to. Page of Wands being clarified by you have the Seven of Wands. Yes. This time around, nakita ko rito, sabi na yung spirit guides, sa pagtanggap mo ng bagong opportunity o pagyakap mo sa mga bagong bagay na balak mo gawin. Sabi mo, gusto mo lang subukan, gusto mo lang i-try, baka mag-work for me. Marami mga tao sa paligid mo ang tataas ang kilay for you. Kukwestiyonin ka, sabi, bakit yan gagawin mo? Bakit yan? Nababaliw ka na ba? Dapat ganto, ganto, ganto. Kailangan mong depensahan at panindigan yung decision mo na yan. Because your happiness and your decision shouldn't be trampled by other people's opinion. So, sabi na yung spirit guides, kung talaga yan ang gusto mong pasukin, yan ang sa damdamin mo, yan ang gusto mo i-try, panindigan mo, defend it, and show them all na talagang kaya mo ito. Narinig ko rin dito, sabi na yung spirit guides, panahon na this month, Capricorn, na magkaroon ka na ng balakid, magkaroon ka na ng harang, bakod, laban sa mga tao na hindi nakakabuti sa'yo. For example, mga nosy neighbors, mga pakialamerong tao, mga mahilig manchismis, mga humaharang o nag-invade ng yung privacy, no? Panahon na para mag-put ka ng boundaries dyan. Para maparatili mo yung katahimikan ng buhay mo at ma-enjoy mo yung mga ginagawa mo nang walang panghuhusga mula sa mga taong hindi yun naman welcome sa life mo. Parang ganyan, okay? You need to draw the line.
Kailangan iparamdam mo sa kanila na, hoy, hindi ako papayag na ganyan-ganyan ninyo ako. Diyan lang kayo. Parang ganun. Okay? In the area of what you want, you have the High Priestess. Narinig ko dito, you want to know the answers. No? Gusto mong malaman kung to bang gagawin ko to, meron ba akong mapapala dito, to bang hinihintay ko na to, meron ba tong patutunguhan. Marami kang iniisip na gano'n. Sabi mo, God, ibigay mo sa akin yung sagot para mailaban ko to. Para makita ko yung saysay. Para makita ko na nag-make sense yung ginagawa ko. But your spirit guides are really telling you, trust your intuition. Normal lamang sa buhay na hindi mo alam ang sagot, na hindi mo alam ang patutunguhan, na hindi mo alam ang gagawin o mangyayari. Normal yon. Pero ang importante, alam mo sa buong puso mo na ito yung gusto mong gawin. For example, pangarap mo maging DJ sa radyo, pero nag-a-apply ka, hindi mo sure kung matatanggap ka, pero pangarap mo gusto mong kunin, gusto mong gawin kaya gagawin mo siya, pupuntahan mo siya, tutulayan mo siya. So, parang ganun. You are not so sure of everything, pero kung sure ka sa naramdaman mo na ito yung gusto mong puntahan, that is enough. That is okay. Sapat na yon. Okay? High Priestess din, sinasabihan ka na yung Spirit Guides Capricorn na napakanipis ng iyong ugnayan sa iyong spiritual realm. Sa ma-view, bigla-bigla makakaramdam ng kutob, ng mga intuition, mga malilinaw na panaginip, mga angel number, angel signs, tapos yung mga kutob mo na yan madalas tama. So, lagi mo daw pakinggan yan, okay? The High Priestess, i-clarify natin. High Priestess being clarified by... Siya nga pala Capricorn, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng reading ni Kuya James? Isulat niyo po yan sa baba para malaman ko po kung saan parte na ba ng buong mundo nakakaikot ang ating mga Capricorns. Okay? High Priestess being clarified by the Ace of Cups. Yes. Naramdam ko nito halo-halong emosyon mo. Hindi mo alam kung saan ka lulugar, halimbawa, tukol sa mga bagay na nararamdaman mo. Sometimes gusto mo yung isang bagay, minsan ayaw mo. Sometimes sure ka na, pero minsan hindi ka na naman sure. So, hindi ka rin ganun kasigurado sa nararamdaman mo about something, no? Ramdam ko yan dito, Capricorn. So, you need to listen to your intuition. Hindi lang basta sa puso, sa intuition, sa loob-loob mo. Kapag natulog ka today, kinabukasan, eto pa rin ba ang gusto mo? Kapag ba pinagpahinga mo to this whole week, next week ba ito pa rin ang gusto mo? So, you need to really ask yourself, seriously, kung ito bang papasok sa buhay ko na hinahangad ko, na talagang matagal kong inasam, ito ba talaga yung nais ko for myself? Kasi nag-require ito ng commitment in your part. So, sabi na yung spirit guides, may papasok sa buhay mo na bagong opportunity, pwede rin bagong love life, bagong chance or bagong pagkakataon na hindi ka man ganun ka-sure, hindi ka man ganun ka-desidido, pero pag naramdaman mo sa intuition mo na, ay, eto na yon. So, make the most out of it. Yakapin mo, okay? In the area of what you need, you have the Death card. The Death card is really telling you, meron ng katapusan yung mga bagay-bagay. Meron kang ginagawa na alam mong end na yon. And you need to stop that, okay? Your spirit guides are really telling you na may mga aberya sa buhay mo, no? Ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, and you're trying to blame other people. Very, very defensive ka dyan, Capricorn, ramdam ko to. And your spirit guides are telling you, huy, look inward. Sarili mo tignan. Sa salamin, tignan kung ano yung mga mali mong ginawa, kung bakit maraming aberya, kung bakit na-delay, kung bakit walang nangyari. You need to transform your life, Capricorn, so that pag nag-try ka ulit, with your whole heart, with your whole attention, with your whole panampalataya at pananalig sa isang bagay, hindi na maulit yung nangyari before. So, dito, sabi na yung spirit guides, may mga dapat kang baguhin na dapat mo ma-recognize. For example, mali pala na nag-stay ka pa ng 3 a.m. Ang pasok mo ay 7 a.m. So, paano yun, di ba? So, puyat ka na nga, hindi ka pa makapag-perform na maayos sa trabaho. So, kailangan mag-transform. Dapat 10 p.m. pa lang, siguro tulog ka na. Para by 7 a.m. pagpasok mo, ready ka with full of energy. O kaya, alam mo bawal sa'yo ang mag-inom, pero nagiinom ka pa rin. So, you need to transform your life in order for you to get a brand new life. Okay? So, nasa iyo yan. Kung ano yung mga alam mo sa buhay mo, Capricorn, na kailangan baguhin, yun ang dapat baguhin.
Maari ding mali na family dynamic. Lagi kang inuutusan or laging ikaw ang nagbibigay, laging ikaw ang nagpapasensya, kailangan tapusin na yan at sabihin mo na, hoy, teka, bakit ako lang lagi nagpapasensya sa inyo? Bakit ako lang lagi nag-iintindi? Dapat iniintindi nyo rin ako. Parang mga ganon. So, sometimes, too much things na hinahayaan mo lang mangyari ay dapat baguhin. Okay, Capricorn? Death card, the justice card. Yes. Ibalik mo yung hustisya sa buhay mo. Sabi ko nga sa inyo, yung example ko kanina, laging ikaw ang nagbibigay, laging ikaw ang nagpaparaya, laging ikaw ang nandyan for everybody else. Pero pag ikaw naman ang may kailangan, wala sila. So, nasaan ang hustisya doon? So, sabi ng spirit guides mo, pag nalaman mo yung katotohanan about sa mga bagay na ginagawa mong mali, kailangan mo na itama yan. Mag-transform ka so that hindi mo mahayaan ang sarili mo na kaya-kayanin ka or gamitin ka or i-manipulate ka, no? You need to give justice for yourself. Itama mo yung direksyon, itama mo yung mali para makuha mo yung mga magagandang bagay for you because you deserve more. You deserve better, Capricorn, okay? Kita-kita ko rito, meron kang mga maling bagay na hinahayaan mo mangyari sa'yo. Itama mo na yan, okay? Para rin sa kinabukasan mo yan, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Chariot card. Yes, Chariot card's all about pushing forward or marching forward patungo sa bagong journey. Tingnan mo yung kanyang image. Sa likuran niya merong city, di ba? Merong syudad sa kanyang likuran at yung syudad na yan ay parang dati niyang tahanan. So, ready na siya to leave something that made him comfortable for a very long time, whether trabaho man yan, negosyo, or bahay din, or dating buhay, na ngayon handa ka na iwanan at pumunta ka na sa transformation ng buhay mo. Ready ka na tumulay sa bagong adventure, may yakapin ka na bagong opportunity, na alam ko, i-defend mo to, papatunayan mo sa kanilang lahat na tama tong desisyon na ito, na magbibigay sa iyo ng kakaibang success. So ngayon, ang payo sa iyo na yung spirit guides, wag urong-sulong, wag pa iba-iba ng desisyon, wag pa iba-iba ng gustong gawin. Kailangan talaga pag ito'y sinimulan mo na, panindigan mo, dire-diretsuhin mo na. Kasi, pangit naman kung ningas-kugon ka lang, di ba, na gusto mo lang sa simula, pero hindi mo na gagawin sa susunod, no? So, kailangan talaga pag meron kang sinimulan na proyekto or hakbang, dire-diretso mo para makita mo kung hanggang saan at saka kung magiging successful ka talaga, okay? Chariot card, the Knight of Swords, yes. Knight of Swords, ramdam ko yung energy mo na, yes, sige, isugod tayo, gawin na natin yan, let's go, let's go, let's go. You are actually making the most of the opportunity. Ramdam ko yung sabi mo, it's now or never, gawin na natin to, siguro na natin, baka makaalpas pa sa akin yung opportunity, ito na yun, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Ramdam ko yung pagmamadali mo at saka yung energy mo to make this happen. Kasi, I'm feeling like, alam mo na chance mo na to alam mo na ito na yung moment mo So, grab that opportunity, grab that moment because it will be yours, okay? In the area of your near future, you have the Tower card. Tower card, sinasabihan ka na yung spirit guides na in the near future, after embracing this new opportunity, after mong panindigan or kunin or pasukin tong bagong oportunidad na to sa buhay mo, nayayakapin mo, magabago na ang buhay mo. Capricorn, promise. It will change your life. Especially this month, no? Panahon na to para mag-try ka ng something new so that your life will change. Okay? Both cards are really telling you, kalimutan na ang past, kailangan mo nang magbagong buhay at yakapin yung mga pagbabago para totally your luck will change. No? Tower card sabi rito, huwag mo kontrolin. Huwag mo kontrolin yung mga nangyayari. Daanan mo lang. Para kang isang, alam mo yung bangkang papel na dumadaan sa tubig kanal pag umuulan. Yun, dumaan ka lang. Dire-diretso lang. Huwag mong pigilan. Huwag mong madaliin. Huwag mong anuhan ng paa mo para bumilis yung takbo. Daanan mo lang. Don't force things to happen and don't control the outcome. Once you do that, just let go. Doon mo makikita yung magic ng buhay na parang, ay, wow, ito pala yung bigay sa akin ni God. Ito pala yung gusto niyang mangyari. So, don't let your judgment ruin the good things. Okay? Nakita ko na merong magandang regalo sa iyo si God, unexpected gift ito, na ikakagulat mo na parang, ay, wow, buti pala sinunod ko yung
gusto sa akin ni God ipagawa kasi napakaganda pala ng ibibigay niya sa akin. Noong una akala mo mahirap, noong una akala mo hindi mo kaya, pero biglang boom, napakaganda ng resulta. Okay? The Tower card, the Knight of Pentacles. Yes, ngayon, sabi dito, don't rush things. Okay? With things are changing in your life, nagabago eh. Pinapalitan ni God yung mga mali, tinatanggal niya yung hindi para sa'yo, tapos pinapasok niya yung mga bagay na gusto niya ibigay sa'yo this time. Sabi na yung spirit guides, aralin mong mabuti yung mga bagay na pumapasok. Yung mga bagay na binibigay sa'yo ni God na bago, tapos itanim mo siya ng maayos para lumago ng maayos. So, now, in the near future, kapag merong mga tinatanggal sa'yo si God, sa'yo mo, ay okay, siguro nga, ending na yon for me. Siguro nga, itong trabahong to, halimbawa, tinanggal ni God, o kaya itong kaibigan na to, tinanggal ni God, siguro nga hindi sila para sa akin, may papasok na bago. At yung mga bago na yan, dapat daw, you know how to cherish them. At you know kung ano silbi nila sa buhay mo para maging long term this time. No? Hindi naman tatanggalin ni God tong tower na to kung hindi ka rin niya bibigyan ng bagong tower na mas matatag. Diba? So, God is rearranging your life for the better. Kaya daanan mo lang, huwag mo kontrolin. Habang dinadaanan mo itong tower moment na ito na yung moment mo para magpahinga, mag-recharge, maghanda, and then replan. No, magplano ka ulit ng mga bagong bagay para sa buhay mo moving forward. Okay? In your challenge, you have positive change. Yes. Transform pain into strength and empower yourself. Ascend, evolution, and free. So yes, palagain mo ang sarili mo. Kailangan daw yung mga bagay na negatibo, kailangan baguhin mo ang mukha niyan, gawin mo positibo. Halimbawa, nag-a-apply ka for a certain job, tapos nakapasa ka sa interview, training. Pagdating sa huling training, saka ka pa naligwak. Syempre, sobrang painful niyan. Sabi rito, positive change. Isipin mo na lang, siguro ayaw sa akin ni God doon. Baka meron pang ibang job para sa akin. Pero, pinaranas niya sa akin yung training, yung interview, para equip na ako sa next interview ko, alam ko na gagawin ko. So, training ground lang siguro para sa akin yun. Ayaw siguro sa akin ni God doon. So, nire-redirect niya ako. So, yun ang lagi mo isipin. Sa tuwing nadadapa ka, sa tuwing nahihirapan ka, lagi mo isipin, siguro may iba pang gusto sa akin si God. So, ganun lagi mo isipin, okay? Now, the message of emotional release, letting go creates space for new beginnings, catharsis, and purification. Yes, i-let go mo, bitawan mo, isuko mo yung mga bagay na wala na sa kamay mo para makita mo yung mga totoong para sa'yo. Okay? In the area for challenge for the month, you have the Wheel of Fortune. Sabi na yung spirit guides, para umikot ang kapalaran in your favor, Capricorn, kailangan kumikilos ka, humahakbang ka. Hindi ka nakahilata dyan at inaasahan mo lang si God na ilapag sa kamay mo yung blessing na gusto mo. Hindi ganun. Kailangan ikaw mismo ay kumikilos ka. Okay? Because the Wheel of Fortune is a card of taking action. Yung sikat na phrase na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo yun. At yun ang manifestation ng card na ito. Para maging swerte ka, kailangan gumagalaw ka. Okay? Ang swerte ay kumakapit sa mga taong may frequency of abundance. So, para may frequency ka of abundance, kailangan tumatrabaho ka every single day so that ito ay patuloy na umiikot in your part. Okay? Nakita ko rito na sabi rin yung spirit guides na huwag mong iasa sa swerte lahat-lahat. Kailangan meron kang kakapitan, meron kang papanindigan, meron kang assurance na pinapanghawakan. Okay? Yun ang importante for you. The Wheel of Fortune, the Six of Pentacles, yes. Sabi lang yung spirit guides, para umikot daw ang swerte mo this time, kailangan daw, tignan mo daw mabuti kung ano yung mga equal give and take sa buhay mo. Because Six of Pentacles is equal give and take. Bigay ka ng bigay sa isang bagay o sa isang tao, pero bumabalik din ba? Binibigay din ba pabalik yung mga binibigay mo? Kung hindi, bitawan mo yan. Kasi hindi siya pasok sa frequency of your luck this time. For example, itong trabahong to, lahat binibigay mo pero ang sweldo mo ba sapat? So, kaya ka hindi ka sinuswerte kasi binibigay mo sa mga maling tao, sa mga maling bagay. So, kailangan ibigay mo yung effort mo sa mga bagay na ka-effort na alam mo yung magandang balik sa'yo. It's all about you investing your time, money, love, na alam mo may magandang insurance kang pabalik. Parang ganun, no? So, kailangan tinitignan mo yan this time. Don't waste your time, money, effort sa isang tao, sa isang bagay, sa isang career na walang balik sa'yo.
Kasi nasasayang yung swerte mo doon. Okay? Kailangan ilaan mo yan sa kapaki-pakinabang para yung ikot ang swerte mo pabalik-balik sa'yo. Okay? In your fortune, you have, siya nga pala Capricorn, since ito ay monthly reading, pwede mo isulat sa baba ang iyong mga manifestation para matupad yan. Pwede mo ilagay, I manifest this in my life this month, or I claim I will have a brand new house this month. So, pwede mo i-manifest din sa baba and God will grant it for you. Okay? The power of manifestations is big in every monthly reading. Okay? In your fortune, you have embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Yes, kailangan daw yakapin mo. Ito yun, no? Embracing enthusiasm. Yakapin mo yung excitement sa mga bagong bagay. Hindi pwedeng laging, ay ayoko niyan, nakakatakot. Ay ayoko itry niyan, matrabaho. Ay ayoko niyan kasi maraming kailangan gawin. Ay ayoko niyan kasi maraming kakompetensya doon, baka matalo lang ako. Kailangan i-embrace mo yung mga opportunity with excitement, with positivity. Because dyan magsisimula ang swerte mo. Another message, begin now. Take your first step. O umaksyon ka na daw para sa pagbabago ng buhay mo. Ngayon, pwedeng after watching this reading, pagplanuhan mo na kung anong gusto mong gawin. Para pagdating ng buong November, may meron ka ng concrete plan, okay? In your fortune area, you have the Five of Swords. According to your spirit guides, dahil nasa fortune area to, kahit gaano kahirap, kahit gaano naka-toxic yung isang destinasyon o ginagawa mo this time, parang ikaw pa rin ang panalo. Okay? Kita-kita ko rito yung panalo mo sa isang bagay na mapapatingin ka, wow, grabe, ang hirap-hirap nun. Ang sakit-sakit, magsalita ni boss. Pinahirapan ako nung katrabaho ko doon. Grabe, napaka-toxic nila. Pero ikaw ang nagwagi. No? Kitang-kita ko rito sa isang mahirap na bagay na talagang nakadurog sa'yo, iniyakan mo pa, parang gusto mo ng sukuan, pero you're gonna win this. Okay? So, nakita ko rito, panalo ka dito. Especially din sa mga argumento. Pwedeng argumento sa magulang, argumento sa kapatid, sa anak, para ma-realize ang lahat, ikaw yung tama. Parang ganyan. So, things will turn out in your favor. So, congrats po. Kahit gaano kagulo, ka-conflict, ka-drama, no? Parang ikaw yung panalo. Parang ikaw yung may last say, o ikaw yung in the end, parang ikaw yung mapapatunayan mo na ikaw yung may tamang ginawa. Parang ganun. Okay? The Five of Swords. The Page of Pentacles. Yes. Talagang ikaw ang nagwagi. Ikaw ang nakakuha. Sa dami ng kalaban, sa dami ng kaaway, sa dami ng ka-conflict o kadramahan, kaguluhan dyan. Ang importante, ikaw nanalo eh. Ikaw ang nagkamit ng pentacle na to eh. So, mapapalingon ka sa mo, ay, sayang no, ang daming gusot na nangyari, ang daming mga sigawan or palitan na maanghang na salita, pero hindi eh. Ikaw pa rin ang namayani, ikaw pa rin ang nanalo eh. So, maayos mo pa naman yung mga ugnayan na yan eh. Pero ang mahalaga ngayon, nasa iyo yung blessing. So, dito ka muna mag-focus sa blessing na ito. Aralin mo siya, buuin mo siya para mapakinabangan mo for a long time. And then, mapapalingon ka lang sa past, sabi mo, ay, okay, worth it lahat to. Lahat ng mga dinaanan ko worth it to. So, don't need to regret a thing in your life, okay? So, Capricorn, i-like mo to video na to para makuha mo tong winning element na to, okay? In your divine messages, you have a new start is coming. Wow, yes! Sabi ko nga sa inyo, merong bagong simula kang pupuntahan, meron kang bagong biyahe, bagong aatakihin, may matatapos na bagay. This is good for you. Be bold and make the first move. Wow, dalawang card na nagsabi sa'yo na umaksyon ka na daw tungkol sa isang bagay para masimulan mo na yung paggulong ng swerte mo. Now, the message of King of Cups in your divine message, sabi rito, habang ginagawa mo yung proseso, habang niyayakap mo to at sinisimulan mo yung pagkilos mo, kalma lang. Okay? Huwag mo laging isipin na dapat laging magalit, mainis, mairita, mawala ng pasensya. Panghawakan mo ang iyong emosyon. Isip ang iyong pairalin. Walang mangyayari kung lagi kang sasabog, lagi kang maiirita, magagalit, o kaya makakapagsalita ng mapanakit kahit hindi mo naman minimin, di ba? So, panahon na to para kalamayin mo ang iyong emosyon at huwag kang papadala sa iyong emosyon. Okay? Importante to, Capricorn. Listen to this, okay? Because baka maapektuhan yung mga pinapangalagaan mo kung ang emosyon mo ang lalamon sa'yo. Okay? Be careful with your emotion, especially sa iyong dila. Baka makapagsalita ka na hindi mo minimin tapos makapanakit ka, hindi mo na mabawi. Okay? Be careful. Nanggaling nga tayo sa isang mahirap na sitwasyon. Kahit na ikaw ang nanalo dito, huwag mo laging isipin na, ay, ginawa ko yan before, magagawa ko ulit. Hindi eh. Hindi lahat ng sitwasyon gano'n ang mangyayari. So,
Ngayon matuto ka sa mga pinagdaanan mo. Okay? King of Cups, the Three of Wands. Yes. Sabi dito, habang naghihintay ka sa isang bagay, because Three of Wands is waiting for something to arrive, manatili kang kalmado, huwag kang maging desperado masyado or maging frustrated. Things come on God's perfect timing. Kaya kung habang wala pa, antayin mo lang. Isipin mo na lang na siguro hinahanda pa ni God ako at yung blessing. So, habang naghihintay nako huwag gumawa ng drastic decision. Baka paghisihan mo. So, have a patience. Patience is your power this time. Okay? Ang outcome mo for the month, pagtulay ng December, ito yan. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have shield. You need to defend yourself. Yes, ito yon. Kailangan mong protektahan ang sarili mo, idepensahan mo ang sarili mo tungkol sa mga decision mo. Okay, right mo yan, karapatan mo yan. Kung gusto mo talaga tong yakapin, go push. And patunayan mo sa kanila na tama ka. Okay? You have lion, time to act. Yes, 3 na. Wow, 2, 3. Time to act na talaga this time. Panahon na daw para kumilos ka, para umaksyon ka, Capricorn. Now, the message of success. Yes, once you made an action, it will lead you to your success. Especially po, lumabas sa ating reading si Chariot card. Pag po kasi lumalabas yan, ito ay sign na garantiyang successful ang outcome ng gagawin mo this time. Okay? Now, the message, take care or there will be loss of material wealth. Okay, sabi na yung spirit guides, mag-ingat ka daw pagdating sa iyong kaperahan, sa iyong material wealth. Hindi lahat ng tao dapat nakakapasok sa bahay mo. Hindi lahat ng tao dapat alam ang bank account mo, ang pera mo, ang ipon mo. Okay? Especially sa bahay. Hindi lahat ng kapitbahay nakakapasok o kakilala. Protect your wealth, okay? Ang outcome mo, Capricorn, for November 2025, patuloy ng December, you have, wow, the Six of Pentacles. Six is telling you, time na for you to reflect. Okay? Mag-reflect ka this time. Sabi mo, okay, November last year at November today, ano ba yung mga pagbabago sa buhay ko? Ano yung mga mali kong ginawa na dapat ko nang tigilan? Ano yung mga tama akong ginawa na dapat kong doblehin? At ano yung mga bagay na na-realize mong hindi pala makakatulong sa'yo at hindi na parte ng buhay mo? Once you realize all of that, magkaroon ka ng lakas sa loob na aksyonan. Para pagdating ng November 2025 at Pasko, December 2025, and next year, 2026, ay okay na ang buhay mo. At hindi mo na babalikan pa yung mga bagay na mali in the past. Okay? So, reflection is your power. In Six of Pentacles, in your outcomes, papunta sa December, sabi ng yung spirit guides, kukubrahin mo. This is a card of receiving ha. Meron ka matatanggap at the end of the month na magandang resulta. Whether good news ito sa isang pinagtrabuhan mo or recommendation or reward or promotion, most definitely ikaw ang makakatanggap nito kasi deserve mo ito. So tanggapin mo daw because ito yung pinaghirapan mo. Nakita ko rito na yung nilaan mo sa isang bagay, mahukubra mo na ulit this time. For example, naglaan ka na maraming effort dyan sa negosyo na yan. At the end of the month, papasok ang December, makikita mo na yung unti-unting pagbalik sa'yo ng reward mula sa effort mo sa negosyo na yan. Parang ganon. Okay? So, you are now receiving good things. Congrats po. Six of Pentacles, the Eight of Cups. Yes. Eight of Cups, dito talaga dahil sa reflection, iiwanan mo na yung mga bagay na hindi nag-work para sa'yo. And then, yayakapin mo na yung mga bagay na may maganda kang outcome. Yung talagang meron kang nakukuhang magandang bagay. And then yung others, bibitawan mo. Which is good for you. Your spirit guides are really telling you na wag mong i-feel na magigilty ka kapag nilayuan mo yung isang bagay na wala lang saysay wala lang bunga So, kung tao man yan, bagay man yan, just let them go. Para pumasok sa'yo yung mga bagay na para sa'yo talaga. Okay? For example, kaibigan, tapos lagi kanyang inuutangan, tapos chinichismis ka pa, pero love na love mo siya kasi kaibigan mo siya, time na for you to let go. Kasi hindi mo naman nakukuha sa kanya yung totoong pagkakaibigan, di ba? So, once you let go of that person, papasok ko talaga yung karapat-dapat for you. Kasi nire-reward mo yung sarili mo ng mga mahagandang bagay. Okay? So, this is actually equal give and take. So, walk away from something na walang equal give and take. Okay? So Capricorn, ito po ang inyong November 2025. Comment down below kung naka-resonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James Haro PH. God bless everybody.